that the Anti-Money Laundering Council has already denied the allegations of Antonio Sani Trillanes default. I will also attach in the comment section the video of AMLC last November 27, 2024, denying that they are the source of documents, information that Trillanes obtained. Sa ngayon, nakasalang si Trillanes sa kamera at yun ang binubulgar niya, sinisiwalat yung dati pa. Binulgar niya na yun nung una na pinabulahanan ng Anti-Money Laundering Council. Hindi galing sa kanila yun. So anong source ni Trillanes? Eh, siya lang. Ay, nako. Sige po, wag po kayo mahiya. Sa Quadcom. Po yan para sa inyo. Sa Quadcom pa ito ha. Kaya buhay pa si Congressman ako, Quadcom. Yan, ang AMLA. So, denied to death. Yung mga sinasabi ngayon ni Trillanes sa hearing, yun na rin yun. Yung inabanggit niya noon, laban kay Tatay Digong, laban kay then Mayor Inday Sara, noon pa, 2016. At pinabulaanan na ng AMLC. Yun ngang isinampa ni Trillanes na kaso doon sa ombudsman tungkol sa mga bank accounts na yan. Ibinasura na ng ombudsman. So ito, ano lang, wala na yung sinasabing pasabog kuno ni Trillanes ngayon, kuitis. O ano ngayon, ang mga pasabog? Speaking of Anti-Money Laundering Council, napakagaling po si Congressman Bong Sontay dahil na-corner niya, na checkmate niya ang AMLC at saka si Congressman Luistro tungkol sa paglalahad ng bank records ni VP Sara. Hindi pwede yon dahil court order lang ang pwedeng makapagdirekta sa bangko na maglahad, magsiwalat ng bank records. Without a valid court order, ang House Committee of Justice walang kapangyarihan. Yan ang naging talakayan. Kaya magpasalamat tayo kay Congressman Bong Sontay dahil sa napakatalinong diskusyon niya at na-corner sila. Wala silang magawa.